Hallelujah, purihin ng ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahushua na si Yahuwah na sumaating lahat, no? At binabati ko kayong lahat ng isang magandang gabi, umaga, kung nasaan man tayong dako. Kung anong oras man abuti ng salita ng Diyos, ikaw na nakikinig ngayon, no? At kami ay nagagalak na kami ay nagkakaisa ngayon at tayo mag-aaral ng Hebrews 10, no? Sa totoo lang ay tapos na po natin hanggang Hebrews 10 to 18. May video po tayo niyan, maaari niyo pong panoorin yan mga kapatid. At ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay Hebrews 19 and so on, no? And so on, kung saang abutin tayo, no? Free naman ako eh. So sige, tapusin natin 'to, mga kapatid, no? Ah, Samahan tayong nawa ng Diyos na banal, no? Na magkaisa ang mga tinawag tayong mga banal din. Kababayan ng mga banal. So tayo ay mga banal din, mga kapatid, no? Kaya ayun po, purihin ng Diyos, tayo po yung magsimula na, no? Sabi dito sa Hebrews 10:19, mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Yahushua HaMashiach, no? Yahushua HaMashiach yan dito sa Sefer. Alright? Yahushua po, no? Si Yahushua ay ah, alam naman natin, no, na namatay sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ano po ba ang kanyang dugo? Na napag-aralan natin yung nakaraan, no? I believe hindi to yung first time na manonood tayo ng video, no, ng gawain na ito, no? Simulan po natin sa pinakauna. Ang ibig nating sabihin, no, ang dugo kasi sumisimbolo sa, hindi siya sumisimbolo, ito talaga yung tinatawag na dugo ng tipan. At sa pamamagitan ng tipan na ginawa sa atin ni Kristo, ni Yahushua, ay nagkaroon tayo, mga kapatid, no, ng kalayaan na makapasok sa dakong banal. Sa kalangitan, walang dakong kabanal-banalan, mga kapatid. No? Holiest ang tawag doon. No? Dakong banal. Lahat kasi na nandun, banal sa langit. Nakuha po ninyo. No? So, ibig sabihin, ah marapat lamang, no, na lahat ng nasa langit ay banal. Sa lupa kasi, syempre, may mga dako yan. May mga veil na tinatawag, no? Dahil yung Holy of Holies, nandun kasi yung Ark of Covenant. Doon sa ikalawang dako. No? Pero tayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng dugo, tayo ay naging banal at meron na tayong kalayaan, no, na makapasok doon sa templo ng Diyos. Tandaan nyo, tayo tinawag ng mga pari din. At ang katawan natin ay templo. Pero ang katawan nating ito, mga kapatid, ay simbolo lamang ng templo na nasa langit. No? Pareho kasi yung hindi gawa ng kamay ng tao. Yung templong yun. Sa spiritual na bagay. Alright? Sa 20, ganito ang sinasabi. Baka meron akong verse dito, mga kapatid. No? Yan. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay, buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. No? Gaya nga ng sinabi ko kanina, no? Yung laman niya at dugo niya na sumisimbolo sa yung laman, yung kanyang katawan na kanyang inihandog nung pumasok siya sa templo at ang kanyang dugo na siyang naglinis, no, sa ating mga pagkakasala. Yung dugo ng tipan na tinatawag, mga kapatid, no. So dito meron tayong makikita, no, dito sa pamamagitan ng daang bago. Meron kasing daan na ginawa ang Diyos, no. Siya kasi yung tinatawag na way, no. Kung mababasa natin dito sa John 14:6, kung babasahin natin, sabi dito, sinabi sa kanya ni Yahushua, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay.
Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, no? So dito tinawag siyang daan. Kaya pala siya tinawag na daan dahil sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng kalayaang makapasok sa Holy of Holies. Bagamat may tabing doon, siya kasi yung ating tagapanguna. No? Siya kasi yung unang pumasok doon sa templo ng Diyos sa langit eh. At sa pamamagitan niya, meron na rin tayong karapatang makapasok no sa templo, sa templo ng Diyos. Which is nagmamanifest yung temple na yon sa atin. Tinawag tayong templo ng ating Diyos na buhay no. So dito, makita natin no, kaya pala siya ang daan. Kaya pala siya ang buhay. Kaya pala siya ang katotohanan no. Kaya pala siya tinawag na tagapamagitan. Dahil yon sa tipan. Kung hindi tayo papasok sa tipan na ginawa ni Yahusha, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi natin makikita ang Ama. Hindi tayo makaparoroon sa kung saan mapaparoroon ng Ama. Saan ba paroroon ng Ama? Saan ba paroroon tayo? No? Nasaan ba ang Ama? Nasa langit. Pero sa Revelation 22, pagkatapos gawin ng bagong langit at ang bagong lupa, mga kapatid, no? Ang bagong Jerusalem ay bababa. At nandoon ang trono ng Kordero at ng Diyos. So ibig sabihin, mga kapatid, no, yung makaparoroon sa Ama, dalawa ibig sabihin yan, no? Figurative, no, and literal. Figurative ibig sabihin, makababalik tayo sa katayuan natin, no, bilang ah, anak ng Diyos. Simula nung una kasi, nung nilalang ang tao, no, kay Adan, malaya kasi yung tao makalapit sa Diyos. Kasi wala pang kasalanan yun eh, no? 'Di ba nga nag-uusap-usap pa sila, no, huwag kayong pupunta diyan, huwag niyong kakainin 'yan, 'di ba? So, malaya pa, wala pa kasing tabing. Yung tabing kasi yun sumisimbolo sa sa kabanalan. Banal pa sila noon. Nung natanggal yung kabanalan nila, nagkaroon ng tabing dahil sa pagsuway sa kasalanan, mga kapatid, no? So ngayon, ibinalik lang ni Kristo yung yung glory ni Adam. Si Adam kasi tandaan natin, siya yung may dominion ng lahat dapat ng bagay. Sa kanya ibinigay, 'di ba? Nilikha ang langit, nilikha ang lupa, at sa lahat ng nasa lupa, after nung sixth day na, nilikha naman si Adan. At nilikha siya para mamuno, para malagay sa ilalim ng kanyang mga paa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, no? Pero nawala yon, inagaw ni Satanas nung siya ay nagkasala. So ngayon, binalik naman ni Kristo yung kalagayan ng tao, no? Yung kalagayan ng tao na dominion, no? Pero yung dominion na yon mangyayari pa sa pagbabalik niya. Kasi ngayon nandito pa kasi yung mga kaaway natin eh, no? At ang namumuno dito sa mundong ito ngayon, as of this moment na nagsasalita tayo mga kapatid, no? Alam naman natin kung sino yung kaaway, no? Si Satanas. Siya ang tinatawag na God of this world. Pero hindi ibig sabihin nun ay nasa ilalim tayo ng kanyang paa. Hindi. Hindi ibig sabihin yun ng ganun. Dahil tayo ay hiniwalay sa sanlibutan. Yung sanlibutan ito, nasa ilalim ng kanyang paa. Pero tayo, dahil inihiwalay tayo sa sanlibutan, kasi sinasabi sa Romans 12:2, no? Huwag tayong umayon sa sanlibutan ito. Lahat na nagmamahal sa sanlibutan, according sa John, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil ang sanlibutan ito, as of this moment, ay nasa kaaway pa natin. So ang inaabangan natin yung pagbabalik ng ating Panginoon, kung saan niya lulupigin lahat ng kanyang mga kaaway. At pag nagtagumpay na tayo, kasama natin siyang maghahari, no? Magpakailan-kailanman sa bagong Jerusalem. Yung kasi yung kingdom niya, no? So balik tayo dito, no? Dito ako medyo magtatagal. Daan. Alam niyo ba mga kapatid, no, na yung early believers,
na mga mananampalataya ay tinatawag na the way, daan, no? Ang tawag sa kanila ay pananampalataya, nananampalataya sa daan. Ang daan na tinutukoy dito ay si Yahusha, no? Sa 14:6. Mababasa natin 'yan dito sa Acts 9:1 to 2. According sa Acts 9:1 to 2, ang mga mananampalataya nung una, bago pa sila tawaging Messianic o Christian, bago pa sila tawagin na Christian, ang tawag sa kanila ay tagasunod ng daan. Mababasa natin sa Acts 1 to 2. Ito, tingnan natin to si Saulo o si Paul. Si Paul to Tatapwat si Saul na sumisilab-lakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. So meron nag-e-exist pang dakilang saserdote noon. Pero alam naman natin na tapos na yung kanyang pagka-saserdote. Kasi nabuhay na si Kristo, nandun na sa langit no? Kaya yung yung mga disciples, hindi sila nasa ilalim ng kapangyarihan ng saserdote sa panahon na 'yan, no? Pero si Paul, dahil siya ay hindi pa nakakakilala sa panahon na 'yan, sinusunod niya pa yung dakilang saserdote sa lupa. Nakukuha po ninyo? Nakukuha po ninyo, no? Merong pandakilang saserdote sa lupa ng panahon na 'yan. Kasi hindi pa naman na totally na wawasak yung templo, mga kapatid. So may mga pariseyo pa rin 'yan. May mga dakilang saserdote pa rin. Pero yung karapatan at yung anointing ng dakilang saserdote, wala na sa kanila. Dahil naibigay na yon sa anak ng Diyos nung siya ay umupo sa kanan ng Diyos na buhay. Alright? Sa 9:2, at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga. No? Humingi pa siya ng sulat ng karapatan upang kung siya'y makasumpong ng sino mang mga nasa daan. Ano ba yung, bakit ano ba ng daan to? Yung kung sino man madaanan niya? Hindi. Nakakapital po yung daan. No? Ibig sabihin yan, tawag yan sa isang grupo o isang sekta. Sino man ang mga nasa sekta ng daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. Sabihin, no, inuusig niya yung mga believers nung panahon niyan, nung Acts 9. At ang tawag sa mga believers na yon ay daan. Baka sa tinawag na daan, sa John 14:6, si Yahushua ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yung daan na yon is yung katuroan ni Kristo. Kung titingnan natin yan sa KJV Plus, ano ba ang tawag diyan sa daan na yan? Ayan, no? So figurative, no? Pwedeng hindi. Pero ang meaning yan, ng daan na yan, is yung tawag doon sa mga mananampalataya sa panahon na yon. So hindi pa kasama doon si Saul. Tingnan natin to Sabi ko kasi 'di ba kanina na before tawagin na Christian, yung mga mananampalataya, tinawag muna silang sekta ng daan. Binasa na natin, no? Ano ba sabi sa TS? Ayan, no? Who were of the way. The way pa rin talaga, no? 9 to pa lang to. Dito kasi sila unang tinawag na Christian. Yung mga mananampalataya, no? Basahin natin dito sa sa Acts 11 verse 26. Katunayan na mas nauna silang tawagin kasi ito 11 na to Sa Acts 11:26, ganito ang sinasabi. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. Si Paul na to, no? At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao
at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. First, unang beses na tinawag na Kristiyano, yung mga, sila Paul pa, sila Paul ay sa Antioquia. Tas ito pa mga kapatid, no? Alam naman natin na Antioquia ay Antioch, ay isang lugar sa Turkey. Hindi yan lugar ng mga mananampalataya. Lugar yan ng mga Gentile. So ibig sabihin, no, yung mga tumawag, sa mga alagad na Kristiyano ay hindi mga mananampalataya, kung hindi mga nasa Antioquia. Bansag ang tawag doon. Bansag, no? Bansag ang tawag doon. Kasi tandaan natin, no, ilagay natin yung sarili natin sa lugar ni Paul at ni Bernabe. Sila ay mga Hebreo. Mangangaral sila doon pupunta sila sa isang lugar na pinangungunahan ng mga Hentil, no? At doon ay mangangaral sila ng salita ng Diyos. Sino ang Diyos, no? Si Yahuwah. Sino si Kristo na kanyang anak, si Yahusha. Tapos, yung mga ginagawa nila, taliwas pa dun sa mga ginagawa ng mga taga doon. Sipin nyo na lang, no? For example, sabihin na natin may mga kapistahan sila doon na hindi sila dumadalo. At may mga ginaganap na kapistahan sila, Paul, na hindi nabago doon sa mga taga Antioquia, no? So yung differences makikita natin, no, at makakaroon ng tinatawag na discrimination o pag-uusig sa kanila. Ngayon, itong pagtawag sa kanila ng mga tagasunod, no, na Kristiyano, no, kung titingnan natin yan dito sa kung titingnan natin yan dito sa ah, Strongs, ang tawag sa Kristiyanos, follower of Christ, no? Gab, humina ka. Ang tawag sa Kristiyano ay Christian, ay follower of Christ. Yan yung meaning ng Christian, follower of Christ. Pero kapag ang equivalent ng Christ sa Hebrew ay Messiah. Messiah, no? Pag sinabi Messiah, ibig sabihin nun sa Griego, Christos. Christos sa Griego ang Christ, ang Messiah. So kapag ginawa natin sa Hebrew ang Christian, no, since I believe, no, na ang mga disipulo kasi mga Hebreo, no, Israelites, ang tawag sa kanila ay Messianic. Ang Messianic tsaka Christian, isa lang naman yung meaning nun, mga kapatid, no. Pero ang ibig ko lamang sabihin nun, kung babalik tayo dito sa Acts 11:26, mga kapatid, no, is bago pa sila tawaging mga Messianic o Kristiyano, una muna silang tinawag na daan, followers of the way, no? The way ang tawag po sa kanila. At least meron tayong bagong nalaman, no? So, dito pala unang tinawag ng mga Kristiyano, yung mga mananampalataya, no? Sila Paul. Alright. At tingnan nyo dito, ano sabi diyan, no? Isang taon silang nakisama sa iglesia. So isang taon sila dun sa Antioch. Sa isang taon na yon mga kapatid, no? Lahat ng feast naganap nila doon kasi isang taon eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, para talagang ma-build up nila yung iglesia sa Antioch, tumagal sila doon ng isang taon. Which is, I think, ganun talaga. No, kapag nagpa-plant ka ng mga nag nag ano ka ng pa-plant ka ng mga iglesia ng mga pagtitipon. No? So balik tayo dun sa sa verse natin, no. So
Yung mga inusig ni Paul nung panahon na yon, no? Nung panahon ng hindi pa siya nakakakilala, yung mga believers na ang tawag sa sekta ay daan. Mababasa din natin yan sa Acts 22:4. Sabi dito, at aking pinag-usig ang daang ito, hanggang sa mamatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Taga-usig siya before ng daan, ng sekta ng daan na yon, no? Pero mga kapatid, no, hindi naman po nagtagal yon na naging taga-usig siya ng daan. Alright? Dahil eventually siya ay naging parte rin ng daan nung siya ay na-convert, no? Mababasa natin yan sa Acts 24:14. Sa Acts 24:14, ganito ang sinasabi. Ngunit ito ang ipinahahayag ko sa iyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta, ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos na aming mga magulang na na sinasampalatayanan ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan at mga susulat sa mga propeta. So dito kasi ah pinagkaisahan siya ng mga saserdote na hulihin, no? Kasi nga masyado na siyang madaming nalalaman. Hindi. Masyado na siyang madaming mga sinasabi, no, mga tinuturo sa mga Gentile, sa mga kapwa niya mga Hudyo, kaya pinagkaisahan siyang hulihin. So dito, ah, inakusahan siya na nagtuturo na taliwas sa Torah, no? Taliwas sa kasulatan. Kasulatan ng kautosan at ng mga propeta. Pero sabi dito, no, nagbigay siya ng oath. Ano ang sabi niya diyan? Ngunit ipinahahayag ko sa iyo ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta, ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos na aming mga magulang na sinasampalatayanan ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta. No? So dito nakikita natin, no, na siya ay naging parte ng daan na yon na tinatawag na sekta. No? Sekta ng daan. Hindi dating daan, mga kapatid. Hindi po yung ganun. No? Ito, tawag niya dyan, bagong daan. Hindi. Kasi renewed covenant no? Sabihin, yung daang tinuro ni Yahusha, no? Yun yung kanilang doon sila nagsisampalataya at sumusunod. Kaya nga sila inuusig dahil ayaw ng mga pariseyo na kumalat, no, yung gospel. Dahil blasphemy kasi yun sa kanila na may anak ang Diyos. Tapos yung anak ng Diyos, yung pa yung kanilang pinako doon sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya talaga nga namang nanggagalaiti sila kapag may mga natatagpuan sila na nagpapangaral, no, ng ating Panginoong Yahushua sa panahon na yon, no. Nakuha po ninyo? So kapag kami nagsabi na kami ay sumusunod sa daan, pag ang sekta nila ay daan, scriptural naman po. Dahil bago tawagin na Christian, tinawag mo na silang daan. No? I hope na nagkakaunawaan po tayo mga kapatid. No? So balik tayo ngayon doon sa Hebreo. Doon siguro kinuha ni Soriano yung pangalan nila, dating daan. Dati yon, dating daan. Eh Mm. yung binigay ni Kristo kasi, bagong daan. Siya na kasi yung daan eh. Ang katotohanan at ang buhay. No? So daan lang, pwedeng daan lang. No? Way, followers of the way, tagasunod sa daan. No? Feeling ko kasi yon, bansag yon. Ano siya, parang, alam mo yung code? Code. Kasi sa panahon na yon, hindi naman sila pwedeng hindi pwedeng tawagin yung grupo nila na followers of Yahusha. Kasi obvious. Obvious naman.
Tagasunod ka ni Yahusha. Di ba? So, maalarma kaagad yung mga Pharisees. Masusuplong kaagad sila. Eh, nagtatago nga sila kasi nga ang daming umuusig sa kanila eh. No? Kaya yung tinatawag na lang nila daan. Di ba? Parte ka ba ng daan? Oo, kapatid. O, di alam nyo na. Di ba? Magkakaintindihan na yan. Magkakaintindihan na yan. No? Doon sa mga secret na pagpupulong nila, doon na sila nagbabahagian about kay Yahusha. Kasi hindi tanggap yun ng mga Pharisees. Hindi tanggap yun ng most ng mga Israelites. Kaya nga sila nangangaral eh. Kaya nga kailangan nila ng banal na espiritu, no? Kasi nga, para bigyan sila ng tapang na harapin yung mga Pharisees, no? At yung mga taga-usig nila, mga kapatid. So let's continue. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. No? Ito na yung dakilang saserdote natin, si Yahusha. Hindi na yung dakilang saserdote ng panahon ni Paul na sinusunod niya, no? Dahil nung na-convert siya, nalaman niya na may bago na palang dakilang saserdote. Hindi nasa lupa, kundi nandun nakaupo sa kanan ng Diyos, no? At siya ang pangulo ng bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos yung kanyang templo, mga kapatid. Kaya tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na binisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig, no? Ganyan din naman yung sinasabi sa 1 John 1:9. According sa 1 John 1, actually sa 8, sa ano pa lang eh, sa 7 pa lang. Ang sabi dito sa 1:7, 1 John 1:7, ngunit tayo'y nagsisilakad sa liwanag, gaya ng isang gaya niyang nasa liwanag, no? Ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Yahusha na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So sa pamamagitan, no, ng pagwisik. Pag sinabi kasing wisik, ganun lang eh, 'di ba? Hindi mo naman kailangan buhusan ng dugo, no? Ganun din sa altar. Sa altar, dun sa Ark of Covenant, pag pumapasok dun yung punong pari, mga kapatid, hindi niya binubuhos yung dala niyang dugo dun sa altar, no? Binabasa lang niya yung kamay niya, tapos miniwisikan niya ng 7 beses yung altar. Mababasa natin yan sa Leviticus, no? Pero hindi ko na i-discuss din dito. Na-discuss naman natin na nakaraan na. Sa 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, no? Ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung ipapahayag mo, mga kapatid, no? Hindi ang forgiveness ng Diyos sa pamamagitan ni Yahushua, hindi automatic 'yun, no? Hindi automatic na kasi ganun tayo kapag pagka humingi ng tawad, no? Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. 'Di ba? Ganun tayo humingi ng tawad, no? Pero pag specific yung kasalanan na gusto mong ihingi ng tawad sa kanya, specific natin sabihin sa Diyos, no? Specific nating ipadaan sa ating punong pari. Alright? Kasi sabi diyan, kung ipapahayag, no? Pag humihingi tayo ng bagay sa Diyos, ito specific naman eh. 'Di ba? Gusto mo ng bahay, second floor, o kaya gusto mo ng bahay na may garahe, kotse na kulay pula, no? Pero pagka humihingi tayo ng tawad sa Diyos, kailangan na specific din tayo, specific sa kasalanan, kung anong ginawa natin, no? Kung hindi mo alam yung kasalanang nagawa mo sa buong araw na to, hindi ka sigurado, tsaka mo sabihin na patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala, nalalaman at di nalalaman, no? Di sinasadya. Alright. Sabi doon, kung babalikan natin, no, tayo ay nilinis sa pamamagitan ng dalisay na tubig, which is yes. According sa Ezekiel 36:25, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis. Sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Yung dugo tsaka yung tubig, no, parehas siyang sumisimbolo sa
paglilinis. Ang dugo ang naglilinis, no? Ang tubig na dalisay, naglilinis din. Lahat ng yan ay spiritual na bagay, no? Ang kaibahan lang, mga kapatid, spiritual lang yung symbolism lang yung dalisay na tubig. Dahil ang dugo, literal, na dumanak, mga kapatid, no? At naglinis sa atin. Ang tubig, no, mga kapatid, no, symbolizes na paglilinis sa ating spiritual. Meron din naman sa tubig sa literal eh. Baptism sa tubig, no, mga kapatid. So let's continue. Na ating ingatang matibay ang ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako, no. Which is true. Pangawakan natin mga kapatid, no. Yung pagkakilala natin sa anak ng Diyos at sa Diyos. Na ang anak ng Diyos ang tagapagligtas natin. Alright? Ang anak ng Diyos ang bumaba mula sa langit, no, upang magbigay sa atin ng kaligtasan. Pero ang kaligtasan na yon, no, ay hindi mapangyayari kung hindi ipahintulot ng Ama. So ibig sabihin si Yahuwah pa din ang manunubos natin, no? Yung kasi yung pangalan ni Yahushua eh. No, kung titignan natin, dinedeclare na ng pangalan ni Yahushua na si Yahuwah nga ang manunubos. Yahushua. Yung siya, ang ibig sabihin nun ay Yasha, na ang meaning ay Savior, Deliverer. Yung Ya, tumutukoy sa pangalan ng Diyos na Ya, na ibig sabihin ay Yahuwah. No? So, ibig sabihin nun, pag pinag-isa mo nun, yung Yahushua, ang meaning nun ay Yahuwah is our Savior. No? Or Yahuwah save. Yahuwah deliver. Yan. Yun ang meaning ng kanyang pangalan. At tayo'y mga tingin upang tayo'y mag-udyok sa pag-iibigan at mabubuting mga gawa. Yun naman kasi yung purpose kung bakit tayo talaga nilinis ng Diyos. No? Sa ating masasamang budhi, dahil hindi niya tayo maaaring gamiting lubos kung masasama ang budhi natin, mga kapatid. Ang isang sisid lang marumi, kailangan mo nang linisin para magamit ng Diyos, para magamit ng may-ari. Ang may-ari sa atin, hindi na ang ating sarili, kundi binili na tayo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang buktong na anak. No? So bago tayo gamitin ng Diyos, kailangan niyang linisin muna tayo ang ating mga budhi. Mababasa natin dito sa Titus 2:14, sabi dito, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, si Yahushua, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. No? Binili tayo sa isang price, which is ang buhay ni Yahushua. Nilinis tayo ni Yahushua sa pamamagitan ng kanyang dugo, no? At kanya tayong inari, lubos, no? At dahil doon, gagamitin niya tayo sa mabubuting mga gawa. Yun ang purpose natin kung bakit tayo nilinis. Same thing na mababasa natin dito sa 2 Timothy 2:21. Sabi dito, kung ang sino man nga ay malinis sa alinmang sa mga ito, ay maging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. No? So tayo, I believe, no, na tayong lahat ay nilinis na ng Diyos sa ating mga masasamang budhi. Kaya nga may mga nagbabago eh. May mga tinatalikuran tayong mga dati nating pamumuhay na makasalanan. No? Kaya tayo nagagamit ngayon ng Diyos sa mga mabubuting gawa. No? Yan. Yan ang purpose
kung bakit tayo nilinis. Alright. Hallelujah. So let's continue. 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. No, yung nalalapit na ang araw ng pagbabalik yan ng ating Panginoon. So dito pa lang, no, Hebrews 10, ilang years na yan kaya? Tingin nyo, 1,700 years, no, 1,700 years, 1,800 years na nakalipas, no, o 1,900 years. Pero dito, inaangkin na nila na malapit na yung araw, no, ng paghuhukom ng Diyos. Bakit, no? Tandaan natin na yung buhay kasi natin ito, hindi naman permanente. After nating mamatay, ang after nun kasi paghuhukom na. Kaya malapit na nga, no? Malapit na nga. Kung mga kapatid ay tayo ay nasa laman pa. Dahil according dito, basahin natin dito sa Hebrews 9:27, no? Na ating nabasa na to no nakaraan eh. Sabi dito, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, no? Ganun lang kabilis 'yon, mga kapatid, no? Hindi ko alam kung gaano kabilis 'yon na pag nahimlay tayo after nun, siguro magkakamalay na tayo, judgment day na, no? Judgment day na kaagad. Wala na kasi tayong ano nun wala na tayong way para i-align pa yung sarili natin sa Diyos dahil lahat ng chance na ibinigay sa atin ng Diyos is nung tayo ay buhay pa. Kapag patay na, wala nang chance na magbago. Wala nang chance na tumanggap. Wala nang chance na sumunod. No? Kaya nga, kung wala nang chance sumunod ang mga patay, dapat nga na wag na nating pabayaan yung mga pagkakatipon. No? Wag na nating pabayaan dahil ito ay pribilehiyo sa atin. Lalo na, no, ang mga pagkakatipon naman kasi any day. Kung anong itinakda natin, no, na pagtitipon na pagkasunduan na pagtitipon, no. Pero may pagtitipon kasi na itinakda ang Diyos, which is ang Sabat. Lalong wag natin pabayaan 'yon dahil kung pabayaan natin 'yon, magkakasala tayo ng paglabag sa kautusan. Ano po ba ang kasalanan, no? According sa 1 John 3:4, kung babasahin natin yung 1 John 3:4, ang sabi diyan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din sa kautusan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. So ngayon ang tanong, yun bang Sabat ay nasa kautusan? Yes. Nasa ika-4 na utos yun, no? Commandments, fourth commandments. At kung ating pinagdiliban, no, ang gawain ng Sabat, sinasalangsang natin ng kautusan. Alright. At ang pagsalangsang sa isa sa mga kautusan ay pagsalangsang sa lahat ng kautusan, no? According dito sa ayan, ah, alam ko sa Santiago yun eh. Hanapin ko lang. Transgress pala. Transgress. Yan, sa James 2 verse 9. Ito pala. Tatapot kung kayo'y nagtatangi sa mga tao at hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail.
sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon din may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat, no? So wala tayong tinatanging kasalanan na okay lang. Na okay lang tong kasalanan na to kasi ano lang naman to eh. No, pagkisinungaling lang naman to. Okay lang tong kasalanan na to kasi ano lang naman yan, mababang, di naman ako nakapatay, no? Pero ang sabi sa kasulatan, ang pagsalangsang sa isang kautusan ay pagsalangsang sa buo, no? Kung ikaw ay nagsasabat, mga kapatid, no? Pero sinungaling ka naman paglabas mo ng sabat, sinasalangsang mo pa din yung kautusan. Yun ang ibig sabihin niyan, no? Merong mababa at merong kasalanang nakamamatay at di nakamamatay. Alam naman natin 'yun, no? Nabinasa natin din yung nakaraan. Pero, mga kapatid, no? Lahat ng 'yun kasalanan pa din. Hindi naman nagbago yung tawag mo doon dahil lang hindi nakamamatay yung kasalanan. Kasalanan pa din 'yun. At pagsalangsang pa rin 'yun sa utos ng Diyos. Ayan. Kaya nga tayo ay masigasig sa pagsunod, no? Sa utos ng Diyos. Example na rin, no? Ay yung pagganap natin ng mga kapistahan, no? Sapagkat sa kanya 'yon, ah, pribilehiyo 'yon sa atin, no? Dahil mahal natin ng Diyos. And Sabat, tayo nagsasabat, no? Ah, kumbaga, yung obedience kasi, yun yung ano natin eh, way natin ng pagmamahal sa ating Diyos. So let us continue, sabi dito sa yan, no? Meron kasing ugali yung iba, no, na gustong kumbaga palipasin na lang yung mga gawain, no? Yung mga pagtitipon, pagkakatipon, no? Sa atin naman, pwede naman yon. Kasi everyday naman tayo nagkakatipon, no? Kung may isang araw ka na talagang busy sa work, pwede naman. Pero sa panahon kasi nila, mga kapatid, no? Gaya ni Pablo, minsan-minsan lang naman sila nandun sa gawain dahil naglalakbay sila, no? So wag na natin pabayaan. Hanggang nandun sila, sumama kayo sa gawain. Ganun ang ano niyan, no? Ang application sa noon kung i-apply natin, mga kapatid. Sabi sa 10:26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na pag-iintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya nga mga kapatid, no, ah huwag kayong mabahala dito, no? Kung ang kasalanan naman nagagawa natin ay, kumbaga, sabi ko nga meron akong nakausap na na ka-workmate ko, no? Na ang mindset natin dapat, hindi dapat na tao lang tayo. Ang mindset natin dapat is perfection, no? Kasi kapag inisip mo na tao lang tayo, na magkakamali tayo, magkakamali ka nga, no? Magkakamali ka nga. Ang ibig ko lamang sabihin, no, ang AI natin lagi is makasunod tayo. Dahil ang hindi pagsunod sa kautusan is kasalanan. Yun ang sabi ng ng kasulatan eh. No? Is makasunod tayo hangga't kaya natin. No? Ngayon, mga kapatid, no, yung iba kasi ginagamit yung pagiging tao to justify their sin. Nakuha nyo? Para sabihin na i-justify na okay lang na maging makasalanan. Okay lang na magsaya sa mundo. Okay lang dahil tao lang tayo, nagkakamali, no? Let us let us transform into something na hindi natin napapabayaan yung pagsunod natin sa Diyos. No, hindi natin binibigyan ng kahihiyan ang espiritu ng Diyos na nasa atin. Kasi nasa atin ang espiritu ng Diyos eh. Kung nasa iyo na yung espiritu ng Diyos, no? Dapat yung inaay natin is yung mga bagay na pang-espiritual na hindi na yung mga pagkakasala-sala natin. No? So by the way,
After all of that, tayo nasa laman pa, magkakamali, magkakasala, pero hindi sinasadya, no? Kasi kung sinasadya natin yung kasalanan natin, sabi dito, no? Kung ating sinasadya ang pagkakasala, no? At pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, eh wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, no? Kasi nga, nilalapastangan natin ang Diyos. Binigyan niya tayo ng Espiritu ng Diyos tapos tuloy-tuloy ka pa din sa pagkakasala kahit alam mo ng mali, no? Kahit alam mo ng mali, nang hindi ka napipilitan. May mga nagkakasala kasi na napipilitan lang. Bigyan ko kayong senaryo, no? Bigyan ko kayong senaryo, no? For example, nasa bingid ka ng kamatayan, no? Gaya ni Rahab, 'di ba? Si Rahab, pag inamin niya na nasa kanya yung mga espiya, alam niyo na yung mangyayari, no? O maaaring siya sabihin traidor or at the same time kung makatakas man yung mga espiya, mamamatay siya no pag pagsasakupin na ng Israel yung Kanaan, 'di ba? So doon nasa 50-50 siyang kalagayan. So siya yung pagkisinungaling niya kasalanan 'yun. Tandaan natin kasalanan yung pagkisinungaling ha. Pero hindi niya gusto 'yon. Ang tawag doon napipilitan, no? Hindi sinasadya. Kasi pag sinasadya mo yung kasalanan, pinamumuhay mo yung kasalanan, no? Kung sinasadya mo ang pagsisinungaling, nabubuhay ka sa kasinungalingan. Ibig sabihin doon, sinasadya mo yung pagiging mangangalunya, no? Na wala kang conviction kasi kung may espiritu ka ng Diyos, ko-convict ka eh, no? Ngayon, kung sinasabi mo may espiritu ka ng Diyos, kino-convict ka, nilalabanan mo, nilalapastangan mo ang espiritu ng Diyos. Blasphemy yun. At ang blasphemy of the Spirit ay walang kapatawaran na kasalanan. Kaya sinasabi dito, mga kapatid, wala na natitirang handog pa doon sa mga gumagawa nun, no? Kundi paghuhukom na ang kanilang inaantay. Babala to sa lahat, no? Sa lahat. Kaya tayo ay sinasabi ng ating Panginoon, tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, no? Pag magsisi, ibig sabihin tumalikod, no? Pag nagsisi ka, ginawa mo pa din, hindi ka nagsisi nun. Nag-ano ka lang, nag-sorry ka lang para matanggal yung guilt. Alright. So, unti-unti, kung hindi pa kaya, magta-transform naman tayo eh, no? Tatransform tayo ng Diyos. Lilinisin niya tayo kung talagang nagmamanifest yung Espiritu ng Diyos sa atin. Dahil tandaan natin, no? Hindi natin pwedeng i-grieve. Hindi pwedeng magtampo yung Espiritu ng Diyos sa atin. No? Hindi pwedeng magtampo. Dahil pag umalis ang Espiritu ng Diyos sa atin, wala na tayong Espiritu ng Diyos, first of all. No? Wala na tayong comforter. Wala na yung Diyos sa templo natin. So ano mangyayari? Ano ba yung kahalagahan ng Espiritu ng Diyos? No? Mababasa natin dito sa ano man tawag dun? Seal. Yan. Mababasa natin sa Efeso 1:13. Basahin natin na gaano kahalaga yung Espiritu ng Diyos na nasa atin. No? Ito ang sinasabi ng kasulatan. Nasa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, no? Which is ang Torah, salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ng kaligtasan, which is yung, alam natin yung Ebanghelyo ng kaligtasan no? Sa pamamagitan ni Yahusha, ng kanyang tipan. Nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. No? So, ibig sabihin, ang tatak ng mananampalataya ay ang Espiritu Santo. Espiritu ng Diyos. So, kung wala kang tatak, no, ng Espiritu ng Diyos, paano ka na lang sa Revelation, no? Sa Revelation kasi, doon magma-manifest yung mga pinili ng Diyos eh.
Alright? So yung seal natin is yung Holy Spirit. Kung wala tayong Holy Spirit, hindi natin magaganap yung kalooban ng Diyos. No? Hindi natin talaga magaganap kahit na anong gawin natin. Bakit ba hindi natin magaganap ng tama ang kalooban ng Diyos, no, kung wala tayong Espiritu ng Diyos? Kasi sabi sa kanyang salita, eto, sabi dito sa Ezekiel 36 verse 26 to 27. Sabi dito, sabi ng Diyos to na sa prophecy niya, foreshadowing na mangyayari sa Pentecostes. Sabi dito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Yung diwa, ibig sabihin niya bagong espiritu. No? Espiritu ba yan? Yes. Kung babasahin natin sa English, 36:26, I shall give you a new heart and a new spirit within you. No? So basahin natin ulit. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ang sabi dito sa 27, ano sabi diyan? Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, Holy Spirit, no? At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Yung pagsunod natin sa Diyos, no, nang walang Holy Spirit, mahirap 'yun. Hindi tayo makakasunod. Hindi natin mamahalin yung pagsunod sa Diyos, no? Kung hindi na tayo bigyan ng Espiritu. Gaya ng mga Israelita, no? Sila ay sumusunod sa 10 utos, no? Pero hindi nila yung nagaganap ng tama. Bakit? No? Dahil wala silang helper. Yung helper nila, yung Espiritu ng Diyos. Kaya nga sa atin, spiritual na bagay na yung kautusan, nasa ating mga puso't isip na, binigyan pa tayo ng Holy Spirit, no? Para malubos nating lakaran ng kanyang mga kautusan at ang kanyang mga palatuntunan, no? Ano ba yung mga palatuntunan niya? Food law, 'di ba? Yung about sa mga kapistahan. Ano ba yung kautusan niya? Yung kautusan niya is yung law, yung 10 utos ng Diyos. No? So lahat ng bagay na 'yan nagagawa natin ngayon, no? Nauunawaan natin dahil binigyan na tayo ng Holy Spirit. 'Yun yung tanda, no, na may Holy Spirit tayo kung tayo ay nakasusunod. So balik tayo ngayon dito sa Hebrew 27, no? Ang mapag ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa, no? Which is true. 2 o 3 saksi. Ganoon kasi sa husgado, no? Hindi naman isa lang, no? Nakita ko siya, nangalon niya, 'di ba? Pag isa lang nakakita, hindi niya kayang patunayan yun na nag-iisa lang. Kailangan ng 2 o 3 saksi. Kaya nga nung panahon na dinala si yung babae, no, kay Yahusha para dahil sa pangangalon niya, no. Alam ni Yahusha na injustice 'yun, mga kapatid, no. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumayarak sa anak ng Diyos? Sa paanong paraan kaya? At umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa kanya at umaalipusta sa espiritu ng biyaya, 'di ba? So ibig sabihin, sa lahat ng paraan na 'yan, ah, nilalapastangan natin yung tatlong 'yan, no? Anak ng Diyos, dugo ng tipan, Espiritu Santo. Kung tayo ay nagpapatuloy, no, sa ating mga sinasadyang kasalanan, niyuyurakan natin. Ibig sabihin, hindi makapangyarihan ng Diyos sa'yo, no? Hindi nagmamanifest, hindi ka kayang baguhin ng Espiritu ng Diyos. So niyuyurakan natin, no? Kasi tinatawag ka nilang Christian, pero di ka nagbabago.
patuloy ka pa din sa ano, paggawa ng kasamaan, no? No, tama nga, no, na hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Alright, no? Kung hindi ka nagbabago magmula noon hanggang ngayon, no, hindi pa lubos yung Espiritu ng Diyos sa'yo. At kung naranasan mo na yung Espiritu ng Diyos at iniwan mo yon, mga kapatid, hindi ka na daw makakabalik. Ayun ang sabi ng kasulatan, no? Sa Hebrew 6, nung binasa natin, alam ko Hebrew 6 po yun, mga kapatid, no? Na yung mga nakalasap ng Espiritu ay na tumalikod sa kanilang pananampalataya ay hindi na muling maibabalik pa. Alright. Kaya tayo ay mahalin natin, no? Ayun ang tinatawag na tunay na pagkatakot sa Diyos. Yung takot kang yurakan yung Espiritu ng Diyos. Takot kang yurakan yung anak ng Diyos, no? Takot kang magkasala sa Diyos. Yun ang takot sa Diyos. Hindi yung takot sa Diyos na ano na love lang, no? Love, 'di ba? Marapat nating mahalin ng Diyos, no? Sa ating pagsunod, no? Pero sa pagsunod natin, yung ibig sabihin ng takot, yung pagsunod natin is mahal natin ng Diyos. Yung takot natin is takot tayong magkasala sa Diyos, no? That's the difference ng takot sa pag-ibig, no? Sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, no? Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. At muli huhukuman ng Panginoon ng kanyang bayan, no? Mas nakakatakot mga kapatid, no, na magiganti ang Diyos. Mababasa natin yan sa Deuteronomy 32 verse 35 to 36. Ganito ang sinasabi. Ang paghihiganti ay akin at gayon din ang gantimpala. Sa panahon ng madudulas ang kanyang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang mga pagdadalita ay nalalapit at ang mga bagay na darating sa kanilang mga magmamadali. Sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at magsisisi dahil sa mga lingkod, sa kanyang mga lingkod. Pagka kanyang nakita ang kanilang mga kapangyarihan ay nawala at wala na natitira na natatakpan o naiwan, mga kapatid. No? Mas nakakatakot ang Diyos ang magparusa, no, sa atin. Sabi dito sa meron naman kasing ano eh, meron ako hindi nabasa kanina, no. Dito sa ano, sa Numbers 26, no, verse 27, may hindi ako nabasa. Ignorance yung sin through ignorance ang ano ko dito, no. Sabi dito sa 26, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay patatawarin at ang taga-ibang bayan na nakikipagpamayan sa kanila sapagkat tungkol sa buong bayang nakagawa ng walang malay, no? So ah patatawarin tayo sa mga kasalanang mga nagawa natin na wala tayong malay, no? Usually kasi nasa laman pa naman tayo, no? Ignorance. Hindi natin sinasadya, hindi natin alam. At kung ang isang tao ay nagkasala na walang malay, ay maghahandog nga siya ng isang kambing na babae sa unang taon na pinakahandog dahil sa kasalanan, no? Ah, yung provision ng kautusan regarding sa mga Levitiko, no, about sa mga kasalanang hindi sinasadya. Kasi ang tao naman nagkakasala naman talaga. Hindi nga lang sinasadya, no? Pero pag sinasadya, alam naman natin yung nagiging kaparusahan, no? Ano yung kaparusahan ng mga sinasadyang kasalanan? Sa pamamagitan ng 2 o 3 witness, pinapatay ang mga nagkakasala. Ayun ang kasalanang sinasadya ng mga kapatid, no? Pero meron din namang sinasadya
na hindi naman gano'n kalupit yung ano, yung parusa. Example is yung pagnanakaw at yung pagsisinungaling, no? May mga ano yan, may mga ang parusa sa pagnanakaw, syempre ibabalik mo yung ninakaw mo at meron pa yung dagdag, no? At syempre maghahandog ka pa. Ganun yun pag nagnakaw. Ganun yung parusa doon. Kailangan maghandog din. At ilang times yan? Times 2? Times 4? Apat na ulit. Isipin mo na lang, no? Nagnakaw ka ng piso. Nahuli ka. So, babalik mo yung piso at the same time, magbabayad ka pa ng 4 na piso doon sa ninakawan mo. Ganun yung ano, ganun yung parusa sa mga magnanakaw noon, no? At maghahandog pa, no? Na sa ano naman natin eh. Actually, ang nakakatakot naman talaga is kapag tuloy-tuloy mong ginagawa yung pagnanakaw na yun, no? So, sample, handog ka ng handog. Ang Diyos na yung magparusa sa'yo. It's either putulan ka ng daliri, no? O putulan ka ng kamay. O worst part, no? Sa lahat ng aspeto, magkasakit ka, no? Na nakakatakot talaga. Kaya dapat tayo ay mga katakot nga sa Diyos natin, no? Na wag na tayong mga pagpatuloy sa ating mga pagkakasala, no? Na alam naman nating mali. Pag alam na nating mali, dalawang isip na tayo, mga kapatid. Kakilakilabot ang nabagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay, no? Pero tandaan natin, mga kapatid, no? Ang sinasabi ng kasulatan, no, sa John 10:30, yung mga tupa ni Kristo ay hindi na, yung mga totoong tupa ay sumusunod sa Kanya at hindi yun mahuhulog sa kamay ng ating Panginoon. Kung si Kristo ang ating pastol, no? Nabasa na natin yun, di ba? Sabi dito para just to assure you, ikaw ba ay tupa ng Diyos, no? Sabi dito sa John 10:30. Dito na muna kasi dito sa ano, sa 28 yata yun eh. 27 muna, no? Sabi dito, naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At binibigyan ko sila ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay, no? Sabi diyan, at ang aking ama na nasa kanila ang nagbigay sa akin at lalong dakila kaysa sa lahat at hindi sila maaagaw ni man sa kamay ng ama. Hallelujah, no? Hindi sila maaagaw. Pero pag ikaw ang aalis, ibang usapan yun. Iba ang inagaw sa kusang umalis, mga kapatid. Nakuha nyo? Kaya nakakatakot mahulog talaga sa kamay ng ating Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi kanya kayang hawakan. Ang ibig sabihin lang nun is sadya kang nagpakahulog. Sinasadya mo yung kasalanan. Sinasadya mong di sumunod. Sinasadya mo yung mga bagay-bagay na alam mo namang hindi tama sa harapan ng Diyos, no? So, nasa kawan ka na, pilit kang lumalabas, no? Pilit kang pumipumiglas, no? Tupa ka nga, no? Pero nag-aasal kang kambing, mga kapatid. 'Di ba? Eh di magiging kambing ka nga talaga kung ganun, no? Tayo yung mga tupa ng Diyos. So umasal tayong tupa ng Diyos na sumusunod sa Kanya, no? So balik tayo, mga kapatid, sa Hebreo 29. Matatapos na tayo. Matatapos na tayo, mga kapatid, no? Sapagkat atin nakikilala na yung nagsabi, 31:30. Ito, datapot alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga ayaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikipaglaban ng mga pagbabata. Pakikilaban ng mga pagbabata, no? Sa 30:33, na una-una ay naging isang katatwa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niya ang mga inaring gayon, no? Sinasabi lang ni ano ng author dito, no, na pagka iniisip na natin sumuko sa pananampalataya, alalahanin natin yung mga pinagdaanan natin na mga ano, no, no,
persecution, no? Kunyari ngayon, sa pananampalataya natin ngayon, naka-receive tayo ng sobrang higpit, sobrang laking persecution sa iba, no? Talaga nga namang hinahamak tayo ng iba sa ating pagsunod sa Sabat, sa pagtawag ng ating Panginoon na Yahuwah at Yahushua sa ating sa anak ng Diyos, no? Talagang pina-persecute tayo, no? At nagtitiis tayo. Kasi kung hindi kayo nagtitiis, hindi wala kayo dito, mga kapatid, no? So ngayon, sa paglalakbay natin, bagamat kayo ay nito lang nakaalam, no? Nitong mga nakaraang buwan lang, ay marami na kayong bagay na naranasan. Alam ko yun, no? Sa pag-share nyo ng salita, pangahamak ng iba. Hindi naman directly. Ang masakit lang doon, buti na lang hindi mo naririnig yung mga pag-uusap nila sa likod mo. Kasi kung naririnig mo yun, hindi mo kakayanin, mga kapatid. No? Buti na lang hindi. At alam lahat yun ng Diyos. Yun ang pinapaalala sa atin, no? Na alalahanin natin lahat ng paghihirap natin na ng sakripisyo na ginawa natin, no? Bago tayo sumuko sa pananampalataya. Bago tayo tuluyang manghina, no? O bumitaw, no? Nabalik ka na lang ulit sa dati. Kasi sa dati kasi, tanggap tayo ng lahat. Di ba? Kung babalik ka sa dati, tanggap ka ng lahat eh. No? Pero alalahanin natin no, na tayo ay nagsisibata. Pagbata, tayo ay nagtitiis. At parte ng ating mga pagpapagal na yon, na sinasabi din ni Kristo, ni Yahushua na kayo ay makakaranas ng mga pag-uusig sa aking pangalan. No? Nagmamanifest ba yun ngayon sa inyo? O, yun. Sabihin, pag hindi nagmamanifest yung mga pag-uusig sa atin, mga kapatid, no? Hindi tayo inuusig ng mundo o ng kapwa nating mananampalataya, hindi pa nagmamanifest yung salita ng Diyos. Pero kapag nakakaranas na tayo ng mga pag-uusig, nasa totoo ka na. No? Ibig sabihin nun, ah, hingi na tayo ng kalakasan sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo. Sabi dito, 34, sapagkat kayo'y nangahabag sa mga tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibasay inyong nalalamang meron kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Itong parte na to, mga kapatid, ito yung parte ng mga mananampalataya noon. Sa mga mananampalataya noon kasi, mga kapatid, ah, sa persecution nila, yung mga bahay nila inaagaw, yung mga pag-aari nila na lupa, no? Wala pa namang ganun nangyayari sa atin ngayon, no? 'Di ba? Hindi natin alam sa tribulation, no? Kung aabot tayo doon sa tribulation, na aagawin yung mga pag-aari natin, no? Yung mga kayamanan natin, no, na inipon, no, pinag-ipunan ninyo ay mawawala na lang, no, dahil sa inyong pananampalataya. Mga ganyan mga kaya nga tribulation eh, no. Pero sabi dito, noong panahon na 'yon, ganoon na kasi. Inuusig nga sila si Paul nga, tingnan mo naman si Paul, 'di ba? Ano tawag doon, mga mananampalataya. Buti ko sana kung kinukulong lang niya, no? Pinapatay niya eh, 'di ba? Yung iba kinukulong. Siguro pag syempre pag lumaban, edi 'di ba? Death to death na tayo, no? Pero kapag yung mga babae, lalaki na mga bata pa siguro, hindi man papalag yun eh, no? Baka yun kinukulong pa. No? Pero yung ano, yung ibig ko namang sabihin na iparealize sa bawat isa. Yung level ng persecution noon, hindi pa natin na raranasan ngayon, no? Kaya walang dahilan para sumuko ka sa panahon natin ngayon. 'Di ba? Walang dahilan. I mean, kulang pa tayo sa lahat ng bagay, no? At hindi pa natin naranasan yung totoong pag-uusig. Alright. Kaya wag ka munang sumuko.
At huwag ka palang sumuko. Huwag ka munang sumuko. Gusto mo susuko ka, no, mga kapatid. Huwag tayong susuko. No? Tandaan natin, no, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Alright. At kung sa bingid ng kamatayan, mga kapatid, no, manatili tayo sa ating pananampalataya. Bakit? Kasi alam ko, bago pa tayo mamatay, kinuha na tayo ng Lord. No? Bago mo pa man maramdaman yung sakit, no, basta makapag-decide ka lang, kapatid, no. Hindi ko naman kayo tinatakot, mga kapatid. Pero just in case, 'di ba? Alam ko kasi sabi ng Panginoon, palalagpasin ko kayo eh. Doon sa ano eh sa mga ganung mga bagay, no. Nung pangako niya dun sa Efeso ba 'yun? In that ano sa trial, no? Basahin natin yung mga taga-Efeso. Ay, basahin natin sa Revelation. Revelation 3:10. Basahin natin. Yung mga pagpapagal natin ngayon, meron yang meron yang ah, reward. Sa Revelation 3:10 sabi dito, sapagkat tinupad mo ang aking mga tinupad mo ang ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. No? Bagamat aabutan natin, pero iingatan tayo ng Diyos. Yun yung panghawakan natin, mga kapatid, no? Hindi ko sinasabi na hindi natin naabutan yung tribulation. Na wala na tayo no, no. Sinasabi ko lang, aabutan natin yun. Pero, pero, no? Isipin natin, ilagay natin sa isip natin na sa lahat ng panahon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sa Sefer, basahin natin sa Sefer. Ayan. You have guarded the word of my patience, no? Ano ba yung tinutupad natin no na salita ng Diyos? Yung mga kautusan ng Diyos, no? Yung yung mga bagay na kanyang mga kahatulan na ating iniingatan, iingatan din tayo ng Diyos sa araw ng paghuhukom, sa araw ng mga kagipitan, no? No, yun yung ah magandang bagay, no, na nakikita natin, na ini-aim natin, no, na kaya pala natin 'to ginagawa. Kaya pala kaya pala wala palang sayang sa ating mga pagsunod, no? Walang sayang. May reward ang lahat ng ating mga pinagpapagal. Alright? And then matatapos na tayo mga kapatid, no? Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala. Ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Yung sinasabi ko kanina, no? Sinasabi ko lang naman yung kanina. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Yung pangako kanina sa Revelation 3:10, iingatan tayo sa araw ng yun, no? Sa araw ng pagtitiis, sa araw ng tribulation, iingatan ka daw ng Diyos, no? Pangako niya yun. Pangako niya rin na bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yahushua. So pangako niya, pag humarap ka dun sa white throne, great white throne, no, sa Revelation 22, pag humarap tayo sa Diyos, no, hindi mo na kailangan ipaalala sa kanya yung pangako niya. Basta alam mo lang sa sarili mo, no. Dahil pag wala kang pananampalataya, no, bubuksan pa lang, hahanapin pa lang yung isipin mo, no, hanapin pa lang yung pangalan mo doon sa libro ng buhay, hindi ka nananampalataya, natatakot ka, no.
nasa R na. Nasa R na doon sa glossary, no? R. Rachel, Racil, no? Baka nalagpasan ka, mga kapatid, no? Paano kaya yon, no? Paano kaya yung ano natin doon, no? Pero hindi ka, kung tayo ay nananampalataya, mga kapatid, no? Ang selyo natin ay ang Espiritu Santo. Nandun yun. Pagbukas pa lang, no? Ako kasi G ako. So pagbukas ng mga nasa letrang G, nandun ka agad ako nun. Sana, no? Maliban lang kung madami akong kapangalan, no? Na Gabriel, di ba? Gabriel Jan Mapa kung may mga kapangalan ako iba. Pero alam naman natin kung tayo ay nandun, eh, no? Kung tayo ay nandun. At alam natin na tayo ay nandoon dahil tayo pumasok sa tipan ng Diyos sa pamamagitan ni Yahusha. Yung kasi yung mahalaga, eh, pumasok ka sa tipan, no? Dahil lahat ng nasa tipan kanyang tutubusin. Kung wala ka sa tipan, wala ka sa kawan, hindi kanya pag-aari. Yung sinasabi niya, di ba? Sinasabi ng ano ng binasa natin kanina, ang aking mga tupa ay nagsisisunod sa akin. Kilala nila ako, kilala ko din sila. At di sila mawawalay sa aking mga kamay. Hindi sila maaagaw ni naman. So wala makakaagaw sa atin ni kamatayan, ni si Satanas man o whatever na naiisip ninyo. There's no weapon created, no, para mapaghiwalay sa atin sa Diyos. Kung tayo ay nasa tipan ng Diyos. Nasa tipan ka ba ng Diyos? Ang tanong, no? O prayer lang okay na, 'di ba? Kailangan natin pumasok, mga kapatid. Masok tayo sa tipan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sapagkat siya ang ating tagapamagitan. Alright. Ano ba yung tipan ng Diyos? Isusulat niya ang kanyang mga kautusan sa ating mga puso at isip. No? At siya ay ating magiging Diyos at tayo kanyang magiging bayan. Tayo idudugtong sa kanyang alin? Sa kanyang puno ng olibo, which is ang Israel. So tayo ay hindi na taga-ibang bayan at tayo ay tinatawag na sambahayan ng Diyos. Parte na tayo ng sambahayan ng Diyos. No? So hindi lang yung basta tinanggap mo si Kristo, kundi dadaanan mo yun isa-isa. No? Bautismo, bautismo sa Espiritu, pagsisisi, no? First step nun, pagsisisi. Dahil hindi mo matatanggap ng lahat ng yun kung di ka magsisimula sa pagsisisi, mga kapatid, no? Sa 10:38, sa 10:37, no? Sapagkat sa madaling panahon siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit kung tayo ay hindi doon sa mga nasisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga sa may pananampalatayang sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. No? Sa TS, alam ko, ano yan eh, sa Habakuk. No? Binasa sa Habakuk. No? So, ibig sabihin lang nito, mga kapatid, no, na yung mga lingkod ng Diyos ay nabubuhay ng matuwid ng may pananampalataya. Pananampalatayang hindi patay. Siyempre, yung may pagsunod. Actually, yung pananampalatayang yan, mapag-aaralan natin na mas malalim next dito. Faith. Hebrews 11, mga kapatid, no? So, yung mga lingkod, may possibility umurong, no? Kasi dito, kung siya ay umurong. So, wala yung tinatawag na pagkalingkod ka na, always lingkod ka na, mga kapatid, no? Ligtas ka na, always ligtas ka na. Tandaan natin yung kaligtasan, mga kapatid. Pangako yan ng Diyos, no? At makakamtan mo yan kung ikaw ay mananatili hanggang bukas. Hindi mo yan nakamtan ngayon. Yung pangako ng Diyos na kaligtasan, no? Kakamtan mo yan sa Judgment Day. Nakuha pa ninyo? So yung pinangahawakan natin ngayon is yung pangako ng kaligtasan, no? Na ating ang tawag doon, we know workout ang tawag doon, no? Sinabi ni Mama kanina. We know workout natin yung pangako yun. Yung pangako ng Diyos sa atin, no? Ngunit tayo hindi doon nagsisibalik sa kapahamakan, no?
kundi doon sa may sa pananampalataya na ikiniligtas natin, no. Sinasabi ni ano yun ni Pablo yun noon pa man no. Bakit pa tayo babalik sa dati nating kalagayan? Ang dati nating kalagayan mga hintil, no? Pero kung gagawin natin ngayon, bagamat tayo ay mga sambahayan na ng Diyos, babalik tayo sa ating pagkahintil, mga kapatid. Babalik tayo sa kapahamakan, no? Nakukuha po ninyo, mga kapatid. Tinransform na ng Diyos yung isip natin from Gentile to holiness. Ha? So dapat, hindi na tayo mag-reverse pa ng balik dun sa dati nating katauhan, mga kapatid. No? Yun ang yung ibig sabihin nun. No? Sabi dito ni Paul sa, babasahin ko lang mga kapatid na, para lang mabigyan din to, search ko lang saglit. Ang sabi dito sabi ni Paul sa Colossians 2. Colossians 2 muna. Alam ko nandito yun eh. Ayan, sabi dito sa 2:8, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Yun yung mga yung mga tinanggap nating mga katuruan, no? Gaya ng mga kapistahan, yung mga Pasko, mga ganun, no? Yung mga Easter, yan. At yung mga tradisyon ng tao, no? Sinasabi niya na tandaan natin, no? Ang Sabat tsaka mga kapistahan, di yan tradisyon ng tao. Tradisyon yan ng Diyos na ibinigay sa tao, no? Mula yan sa Diyos. So hindi yan kasama dun sa tradisyon ng tao. Alright? Sabi dito sa sabi dito sa 20 20 hanggang 23, basahin natin to Colossians 20 hanggang 23. Kung kayo'y nangamatay, nakalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, tradisyon, no? Bakit nawari kayo na nga bubuhay pa sa sanlibutan? Kayo'y nagpapasakop sa mga palatuntunan. Sabi niya, gaya ng huwag kang dumampot, ni huwag kang lumasap, ni huwag kang humipo, no? Mga parang mga no? Mga pamahiin, 'di ba? At yung mga tradisyon na gaya ng paghuhugas ng kamay ng mga Pharisees, 'di ba? O kaya yung mga tradisyon ng pagsamba, ng pagluhod-luhod na sa asin, 'di ba? Mga tradisyon nila sasaktan sarili, yung mga ganyan, yung tradisyon ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na bato, na kahoy, no? Na isipin mo na lang yung yung alam niyo yung Nazareno, 'di ba? Hipuin mo lang yung yung paa, tapos halikan mo yung paa, gagaling ka na. Ano yung mga ganun. Sabi dito, ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit. Ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao, no? Sabi niyan. Ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Lahat ng mga bagay na tradisyon ng tao, no? Lalo na sa pagsamba, ay walang kabuluhan yun. No? Walang kabuluhan yun, yung mga pagpapakasakit nila doon, mga kapatid. No? Kaya tayo, wag na tayong bumalik doon sa dati nating kalagayan. No? At panghawakan natin yung kung anong meron tayo ngayon, mga kapatid. No? Mukhang ayun lamang po, mga kapatid, dito sa, yun na yata yung last, no? So ayan po, yun na po yung last, mga kapatid. At sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Amin Diyos, aming amang dakila, amang Yahuwah.
Kami nagpapasalamat sa mga kapatid na ito na aming nakasama. Salamat sa mga salitang aming tinanggap ngayon at kinain. Salamat, Ama, dahil meron kaming assurance na kami ay tatanggap ng pangako ng kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Salamat sa iyong mga pangako na aming tinatanggap ngayon at mula noon hanggang ngayon, hallelujah, kami ay nagpapasakop sa iyo hanggang sa ah, katapusan ng itong buhay na ito, hallelujah. Salamat sa dugo na binigay ng iyong buktong na anak sa akin, sa iyong mga anak, sa amin lahat, na siyang naging kapamaraanan upang kami makalapit ng lubos sa iyo. Hallelujah, salamat sa tipan na aming tinanggap, na kami naging kabahagi ng iyong tipan, ng iyong sambahayan. Hallelujah. At salamat sa mga paalala na kami hindi na dapat makapagpatuloy sa aming mga kasalanan, na kami ay makapagsisi sa aming mga kasalanan, na hindi namin yurakan ng iyong pangalan, gayon na rin ng iyong bugtong na anak, na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumaamin na maging selyo ng aming kaligtasan, na kami makinig sa iyong mga salita at makapagpatuloy bilang iyong mga tupa. Hallelujah. Salamat, Ama. At hayaan mo nga patuloy namin mapagkaingatan ng aming pagkakilala sa iyo. At aming itanim sa aming mga puso at mag-manifest sa aming mga buhay itong mga napag-aralan namin mga ito. At sa mga anak mo, tuloy mo silang ingatan at samahan sa kanilang mga gawa. At ikaw ang maluwalhati sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Salamat po. Ah, hayaan mo nga, Ama, na ang kapayapaan ay tanggapin ng iyong mga anak. Ang pabor mo at ang iyong mga mukha ilingap mo sa kanila. At hayaan mo nga na iyong pagsama, hallelujah, at ang iyong kabanalan, presensya ay sumaamin lahat. Ikaw ang maluwalhati at maitaas at ang aming samot dalangin. Sa pangalan namin, Panginoong Yahushua Mashiach. Amen. Ayun lamang po mga kapatid, purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa.